Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, today is April 27. So kung updated kayo sa galaw ng flip top, alam nyo katatapos lang ng second sight 14. At alam ko nagpost naman ako sa FB page ko ng result ng yan, yung live announcement, yung mga next na events. So nasa page natin na Judge Ginan. So sa mga hindi pa naka-follow, puntahan nyo dyan, like and follow. Pwede nyo rin ako makausap dyan sa page na yan. Okay? So ayun, lang, konting recap lang sa nangyaring event kagabi. Kasi nandun ako live, napanood ko yung buong isabuhay first round, 'di ba? History 'yun, guys, kasi sa loob ng 16 years ng flip top, ngayon lang ginawa ni Boss Arik yung isang buong lineup is first round isabuhay. So gusto ko talagang maging part ng history na 'yun, kaya pinilit ko na makapunta. And ayun, kung updated kayo, nakita nyo na yung mga naka-cross out na pangalan. And nakita nyo rin yung mga votes, 3-2, 4-1, 5-0, diba? Tangin na classic na battle. Pero para sa akin, maraming maraming either way na battle. Especially yung mga 3-2 na score. Either way yun, guys. So baka magtaka kayo doon kapag napanood nyo na sa vid sa YouTube. Marami na naman magsasabi na dapat kay ganito yung battle na yon. Kasi ako, to be honest, isa ako sa mga ganun yung komento, no? Ay, tangina, dapat kay ganito yung battle na yun. Pero deserve ng score, or deserve ng dalawang MC yung ganung score na 3-2, 'di ba? Kasi sobrang didikit talaga. So bago tayo mag-start, no, magbibigay lang ako ng konting insights dun sa battle. 3rd katana. Although 4-1 yung score doon, sobrang dikit nun. Tangina, ang ganda nung pinakitang performance ni 3D. To be honest, parang bagong 3D yung napanood ko nun. Tapos si katana naman, yun, well-rounded na katana. So para sa akin, either way yung battle, pero 4-1 yung score in favor of katana. Pero para sa akin, if si 3D yung nanalo doon, deserve din ni 3D yun. Tapos yung next is Zaki Zendlook. Ayun, pucha. Kung makikita nyo sa video, 4-1 yung sinabing score ni Boss Arik doon. Pero after judging, ginawang 3-2 yun eh. Correction, kasi mali ata na pagkakabilang ni si Boss Arik. So it was a 3-2 in favor of Zaki. Pero either way din yun. Sobrang dikit ng battle na yun. Pwedeng Zendlook yun, di ba? Pwedeng Zendlook yun, to be honest, pwedeng Zendlook. Kung ayun, baka kasi iunahan ko na kayo kasi baka sa mga susunod mag-upload na nun ng second sight 14. Gusto ko lang ibigyan kayo ng
ng insights doon. I-ready kayo, no? Tapos isa pa, Article Clipted at Carlito. Putang inang battle yon. Purong lyricismo. Grabe yung battle na yun. At para sa akin, either way din yon. Kung si Article yung ang panalo doon, tanggap din ng tao na kay Article yon. Kasi sobrang dikit din talaga. Pangalawa, Aubrey at Lipcram. I mean, next is Aubrey at Lipcram. Puta. Ginulat ni Aubrey yung crowd. Sobrang lakas ng performance ni Aubrey. Ako to be honest, ito sa mga baka mapanood to ni Aubrey, pero okay lang, wala nang problema. Ako to be honest, all the way Lipcram ako nun. 'Di ba? All the way Lipcram ako. Pero tang ina nung narinig ko yung round 1 ni Aubrey, sabi ko pucha, palag. 'Di ba? Sobrang dumikit si Aubrey. Possible nga 3-2 yung score nun, guys. Possible kay Aubrey pa 'yon, 'di ba? Sobrang either way nung battle na 'yon. Sobrang either way. Gaya ng kay Article, kung si Aubrey yung nag-advance doon at tatalo si Lipcram, tanggap din ng tao 'yon. Sobrang ganda nun. Last, Saint Ice, Jonas. Putang ina. Ulitin ko lang Cripply Cancer ba yun? Hindi, ano pala yun? Cripply MP3. Ang ganda ng ang ganda ng bungad ni Cripply doon. Nagrebat siya doon sa bago kasi yung laban ni Cripply at ni MP3, it's Article Clipted and Carlito. May linya kasi si Carlito doon about kay Cripply. Tapos nung pinakilala si Cripply, nagrebat siya. Nagrebat siya doon. Tapos intro niya, parang kinall out niya agad si Jonas na bawi ko lang to sa sa kumanta ng MP Light. Ayun. Kaya kung may makikita ko yung post ni Cripply, sabi niya ayoko na. Kasi nga natalo na si Jonas Pero ayun, going back, Saint Ice versus Jonas. Inagrabing battle yon. Alam mo yon, Saint Ice na, alam naman natin kung paano bumattle si Saint Ice. Lyricism, technical, pero ang alam mo yung nakakapanibago dito. Sumusunod sa oras si Saint Ice. Tain ang ganda nun. Tapos Jonas, syempre, yung Jonas na kilala natin, well-rounded, purong jokes. Pero yun, either way din yun. Pwedeng kay Jonas yun, pwedeng kay Husky yun. Pwedeng kay Jonas, pwedeng kay Saint Ice. Ganon kadikit yung mga battles sa isa buhay. At nakakapanghinayang kasi sila agad yung nagtapat sa first round 'di ba? Yung mga one-sided battle, para sa akin, K-Ram, Cancer, kasi nag-choke si Cancer doon. Manda Baliw versus Ban. One-sided din yun para sa akin. Kasi lumaylay yung rounds 2 entry ni Manda. Sino pa? Nakalimutan ko na. Ito pala guys. Ayun, kay Ram Cancer, nag-choke si Cancer sa round 1, kaya kay Ram, malinaw yon. Tapos Manda Baliw Ban, lumaylay yung 2 entry ni Manda, panalo si Ban, malinaw yon. Cripply MP3, malinaw din yun na Cripply, sorry. Silang tatlo yung may malinaw or sabihin natin one-sided na kanila talaga. Pero yung the rest, sobrang dikit nun. At yun, binigyan ko lang kayo ng reaction video. 'Di ba? Or ayun, reaction dun sa result. Abangan niyo 'yun. Panoorin niyo. Mare-review rin natin 'yun sabay-sabay. First round ng isa buhay. Okay? So 'yun, ang haba ng intro natin, pero 'yun, proceed tayo. Husky versus Slack 1. Game. Tig 2 minuto dapat. Pahinga natin unang banat round 15 day 3. Slack 1. Game?
Slack 1 versus Husky? So what the point? What you gonna do now, homie? You're gonna bars me. So funny. Before I entered the league in flip-top, I saw you wearing panty in the face. Well, at first I think I'm wrong turn. The no internet the ways. But today, I promise you, Husky, I get sure ball every round. Because Slackman is the friend of the name that you can pound. Did again! Did again! Gago. Okay. Yeah, may tanong na ako. Bait Husky. Sinong umisip niyan? Ano yan? Gusto ko na mag-rap. Ano ba alam mo? Husky, ha? Saan yun? Bakit? Paano napunta doon? Kasi ang pag-aalam ko yung Looney, Marlon. Yung Delo, Wendell Wendell. Yung Jerry, ba't Husky? Pinangalanan kang Jerry, ginawa mong Husky, sumali ka pa ng Eagles, hayop ka. Tama nga si Lip, kakagugil nitong animal na to kung saan siya napupunta. Ang malupet, nag-vlog pa ng farm. Di ba? Kung saan ka lagi naglalalagi. Ang tawag niya sa mga viewers niya, Kaplanet. Sigurado ka bang kaplaneta mo kami? Tangina, nung binigay ito sa akin, inisto ko agad si Gago. Nakita ko siya, may post, galit na galit, ninakawan daw ng pabo. Palaisipan tuloy sa akin, di ko malaman kung coincidence ba o gaguhan. Biruin mo kung kailan ka ninakawan si Cripply, nagkaroon ng pabuhan? Oo, Cripply, ikaw! Yung Bicolano nagpipiling bet. Ngayon tayo magsubukan ng yabang kung sino sa atin maliligpit. Opisyal kitang hinahamon, hindi lang dahil naiinggit. Ulitin natin to sa reaction, mag-ubusan tayo ng internet. Okay, sa mga hindi nakakaalam ng schema na 'yon. Kasi baka marami nang nagtaka nung ginagamit yung ganung schema. Linya yun ni Mot kay Six Threat, no? Official kitang hinahamon. Gawin natin to ulit sa ahon, mag-ubusan tayo ng ano yun? Mag-ubusan tayo. Nakalimutan ko na. Basta, linya yun ni Mot. First round ng battle niya kay Six Threat sa PSP. Matirang mayaman. Tangina. Grabe yun. Grabing ano yun. Grabing performance ni Mot doon. So, kaya sobrang nag-trending yung schema na yun. Katulad nung schema ng Kitamoto automatic, 'di ba? Grabing pagtatak nun sa sa rap scene. So, yun. Ang dami nang gumagaya, ang dami nang pinaparody yun, 'di ba? So, ganun ka-epektibo yung mga linya yon. Mga linya na yon ng mga battle MC, Lanceta, Mot, 'di ba? Yun. Hinahamon, hindi lang dahil naiinggit. Ulitin natin to sa reaction, mag-ubusan tayo ng internet. Kalma. Balik tayo sa'yo. Naalala mo to? Tira-tira pa yung pagbablog ko. Iwanan kitang nakaswero. Nang dahil sa ginagawa ko, sasagasaan kita ng pajero. Uy. Remind ko lang yung nabili mong pajero, yung sensor ng parking mano-mano. Nalalaman niyang babangga na siya sa pader kapag umiyak na yung dalawang pato. Gago. Matawa rin, no? Alam niya din eh. Tangina, pagpapasok kayo sa pajero niya, putang ina, pahirapan. Naka-welding yung 3 pinto, lahat sa driver dadaan. Ano ba na? Ayun na, si boss. Tignan mo si boss. Ayan, isa yan sa saksi. Isa yan sa Umangat ka lang sa buhay, pati kapitbahay, niyayabangan mo. Malunggay lang hinihingi babanat ka ng, asan kayo nung nagsisimula ako? Tanginan to, alam mo kung sino ang angat na to? Putangin na, pipitas pa lang yung tao, kailangan isi-share pa yung kanta mo, gago. Tanginan mo. Putangin mo! Si boss, isang malaking saksi. Sa tuwing sa bahay niya dadating. Tangina mo, buhay na buhay yung baboy, tatapesan mo ng paa pag trip mo magpatatim. Gago. Kawawa baboy sa'yo, boy. Yung ginagawa mo masyado ng X.
Tangina mo, pag tinanong kung ba't kulang pa anong baboy, ang sagot niya may diabetes. Itigil na natin to, Husky. Hindi na ako natutuwa. Naaasar na talaga ako sa mga kagaguhan mong ginagawa. Sana yung anak mo hindi kagayahin pagtanda. Sa round 2, pag-usapan natin yung mga dati mong bakla. Okay. Props kay Slack 1. So, kung napanood nyo yung pre-battle interview niya sa battle na to, sabi niya, nag-focus siya sa entertaining or entertainment, comedy, jokes. So, kita naman natin, no, all, from start to finish ng round 1 ni Slack 1, nakita natin or napansin natin na more on comedy, jokes, at yun talaga yung pinaka-tema niya, entertaining. And no doubt, guys, nakakatawa yun. Syempre, entertainment yung naging result. Nagustuhan ko yung mga bara niya. Nagustuhan ko kung paano niya na-deliver yon. Successful eh. Na-deliver niya na maayos. Kinagat ng crowd. Kahit ako mismo, nagustuhan ko yung mga jokes na nilatag niya para kay Husky. 'Di ba? Yun, gusto ko yun. Overall, maganda yung naging outcome or result ng performance ni Slack 1. Pero, hindi kasi to hindi kasi to style clash. Parehas sila ng estilo. Pero, pero, kung babalik yung Husky na, alam mo yun, yung Husky ng 2023 sa buhay, yung technical lumaban, baka feeling ko may hirapan si Husky labanan yung ganong Slack 1 eh. Kasi nakita natin yung isa buhay run ni Husky na more on technicals yung ginawa niya talaga. Para sa atin, or para sa akin, hindi siya effective sa ganong estilo eh. Mas effective siya sa kung ano si Husky. Diba? So para sa akin, if kung magiging ganun yung Husky ulit, possible mahirapan siyang lagpasan yung ganitong Slack 1. Pero kung ang magpe-perform ngayon is yung kilala nating Husky, possible sumabay. So, tignan natin. Di muna natin ilalak yung judging natin kay Slack 1 sa round 1 ni Slack 1. Pakinggan muna natin yung round 1 ni Husky. Game. Ganon ba? Yehey! Ang galing naman. Pwede mo ba akong kalagan? Lagagi si Arzon. Mahirap magpatawa. Pag di effective, corny ka. Pero pag seryoso, no reaction. Natural, seryoso ka. Madaling maging brutal. Tipong violente yung bagsak. Sipain. May si Arzon na. May shoutout kay Arzon. Shoutout. No reaction. Natural, seryoso ka. Madaling maging brutal. Tipong violente yung bagsak. Sipain sa bunganga parang nagsusuot ng slack. Oh. Mandaluyong mental game! Boss! Busabos! Wala kang hanap buhay. Gago. Nice. Balita ko, madami ka daw sponsor. Malakas ka daw humatak. Pag binigyan nyo to ng clothing, pati yung hanger nawawasak. Kasi Slack 1 na daw siya. Sino ka ba sa akala mo? Slack 1 ka na lang kasi ako na kalaban mo. Ang ina. Ito na pala yung battle MC ng laglagan ng cemetery. Scary. Yung mga bobo na hurado nahirapan pa daw ng very. Nanalo si Tanga. Tang ina, proud na proud. Buhay na buhay yung hip-hop, puro patay naman yung crowd. Pampagana lang. Palakpakan daw muna yung manunood. As if naman magpalakpakan yung mga audience nyo, mga uod. Yung ganong klase ng galawan, kahit si Boss Arik di kayang sumabay. Sementeryo yung venue tapos sasabihin laglagan mag-ingay. Gago ba to? Okay.
Tangina, hindi ko lang matandaan eh. Pero it's either Motus or FRBL. Motus or FRBL. Doon ko narinig yung ganitong linya. Sementeryo, tapos mag-ingay. May ganong linya. Hindi wala talaga matandaan kung FRBL or Motus. Doon lang sa dalawa. Hindi ko lang matandaan talaga. Pero sa mga sa mga nakasubaybay sa channel natin, kung natandaan nyo kung saang battle may ganong linya, comment nyo naman. Pero ayun, sa tingin ko yun eh. Basta fresh pa sa akin eh. Medyo medyo naalala ko pa. Medyo fresh pa. So ayun, hindi ko lang talaga ma-pinpoint kung anong battle, kung saang battle. Basta may ganung linya ako narinig. Yan, Motus sa FRBL lang. Yun lang. Hindi sa hindi sa insane eh. Hindi sa insane, hindi sa pulo. Yun. Nyo na lang, comment nyo na lang. Anong gusto mo sa mga buto, gumanto? Simenteryo yung venue, tapos sasabihin, laglagan, mag-ingay. Gago ba to? Anong gusto mo sa mga buto, gumanto? What the heck? At kung sakaling meron man, yon si Bone Tapik. 2x2 nila ni Cripply. Bali pala. Baliw eh. 2x2 nila ni K-Ram. Wala akong masabi. Anong ginagawa mo doon? Halos wala ka namang sinabi. Sasabayan na lang yung dulo. Nalilate pambigkasin. Pati tuloy kakampi mo, ayaw kang pagsalitain. Buhat na buhat eh. Tangina, sabi niya kay Cripply, gusto mo tirahin ko yung ex mo? Di ba may ex ka tapos iniwang ka? Ha? Eh paano kung sabihin kong may ex ako tos kami pa? Gulo, di ba? Sinabihan kasi ng pangit. Dinamdam agad ng todo. Tapos naghamon padamihan ng natoro. Ikaw na maurag, magiting na sa kepyas. Pag nagsuot na yung nandurag, mukha ng titing na kamedyas. Proud ka pa, babaero ka? Madami kang kabit. Kumbaga sa kasabihan, papalit-palit ng damit. Kinarma ka tuloy, alam nyo ba yung app na Kumu? Nakahanap doon, asawa niya, sponsor din ng pubu. Tangina mo. What can you say? I'm a snitch? Show me again, cause I know you're such a gangster. Naglabas pa ng barel. Naglabas pa ng barel. Tinutok kay Tupper at Cripply. May LTAP daw sila, wala namang permit to carry. Kaso yon, hindi mo ba yan alam, brother? Republic Act number 12010. Tangina mo, scammer. 12010, gag. Alam nyo ba tunay na istorya kung ba't to nakulong? Naghahanap sa FB ng mga nanghihingi ng tulong. Superhero yarn. I-register lang daw yung number sa treasury. Paki-forward na lang agad pag may nag-send ng OTP. Gago. Nasisikmura mo yung ganon. Buti hindi ka na e-empacho. Pinapakain mo sa pamilya mo galing sa panggagancho. Tapos kung makaporma, kala mo antikas. Pag nagkasakit, wawa naman, hingi tulong din sa Gcash. Grabe ka, kaya pala ang galing mo sa reference, hayop ka. No need to drop name, number nyo lang. Sa reference, hayop ka. Grabe ka, kaya pala ang galing mo sa reference, hayop ka. No need to drop name, number nyo lang. Kaya pala ang galing mo sa reference, hayop ka. No need to drop name, number nyo lang, ayos na. Grabe ka. Madami ka ng pinahirapang mga tao. Di ka dapat sa ataol, mas bagay ka sa sako. Buhusan ng semento hanggang tuluyang maging kwento. At sana danasin mo yung nangyari kay Romano. Okay. Halo.
medyo nahihirapan ako sa sa round 1 kasi halo yung pinakitang performance ni Husky. Hati eh, 'di ba? May jokes, may bars, may mga seryoso. So ang hirap para sa akin, ang hirap niyang i-judge kasi kung titignan ko siya on the spot, mas effective si Slack 1 eh. Pero kung hihimayin naman natin siya, mas maraming elements yung pinakita mas maraming elements or style yung pinakita ni Husky. 'Di ba? It's on my own preference na lang siguro. Kasi either way eh, kung ikaw trip mo mga jokes, entertainment, comedy, jokes, ganyan, pwede mong ibigay kay Slack 1. Kung ikaw naman is sabi natin perfectionist ka, uy, madaming pinakita to 'di ba? Pwede kang kay Husky. Pero ako kasi either way ako. Pwede kong sabihin kay Husky kasi nga marami siyang estilo na napakita doon. Pwede ko rin ibigay kay Slack 1 kasi mas entertaining siya. Pero sabi ko nga, kung ako, hihimayin pa natin yon. Okay, so ganito. Slack 1, nag-stick siya sa estilo niya na jokes, 'di ba? Which is from start to finish, sobrang effective ni Slack 1. Tawanan dito, tawanan doon, two-liners, 'di ba? May mga two-liners kung napansin nyo. May 4-bar setup, 'di ba? Maglalansa jokes. Yun talaga eh. Round 1 ni Slack 1. More on comedy. And okay yun para sa akin. Kay Husky, hati. May jokes, may seryoso, may bars, 'di ba? So iba't ibang estilo yung pinakita niya doon. Kung kukunin naman natin yung entertaining side, bibigay ko yun kay Slack 1 kasi para sa akin yung mga jokes ni Husky versus sa mga jokes ni Slack 1, para sa akin mas effective yung mga jokes ni Slack 1 eh. Kung titignan naman natin yung kategory ng mga bars tsaka mga seryoso na linya, syempre automatic kay Husky na yun kasi wala namang ganung pinakita si Slack 1 eh, 'di ba? So mahirap para sa akin kasi nag-stick sila sa mga estilo nila. Sabi ko nga kanina, if si Husky is magi-stay sa technical na Husky, possible mahirapan siyang makuha yung round 1. Pero ang ginawa kasi ni Husky, hindi siya nag-stick dun sa technical. Siya, iba't ibang estilo. So may jokes din, 'di ba? So balance 'yon. Ito para sa akin, actually pwede kong ibigay kay Husky 'yon. Pero pwede ko rin ibigay kay Slack 1. So para sa akin, parehas silang naging malakas doon sa estilo nila. Pwede kong ibigay kay pwede kong ibigay ng tabla to. So hindi ko pa talaga matansya kung sino yung lumalamang kasi kung estilo lang halos give and take eh. Mas malakas yung mga jokes ni Slack 1. Kay Husky may mga jokes din pero hindi ganoon ka nakakatawa, or sabihin natin kung ikukumpara mo yung mga yung jokes nila, mas malakas yung kay Slack 1. Kung technicalities naman, bars, syempre automatic kay Husky, 'di ba? So ang hirap eh pagtatapatin mo yung bars, jokes, bars, technicals, mga seryosong punto versus mga jokes na effective, 'di ba? So para sa akin, tabla ko muna to sa 9 points. So, ganun ko siya ginudge. Ayoko siyang i-judge ng one-sided na mas effective si Slack 1 sa jokes. Bibigay ko yun. Ayoko ng ganun. Tapos ayoko naman ibigay well-rounded si Husky. Nagpakita siya ng iba't ibang estilo. Diba? So, yun pag ganun yung judging mo, parang, one-sided lang yung pagtingin mo dun sa battle na yun. Which is sobrang lawak nung round 1 nila parehas. Okay? So, yun. Round 1 tabla. Round 2 pakinggan natin. Game. Naglagan daw. Kung nang sabi niya na ako daw ay sumabay.
Hindi ka nalaglagan mag-ingay, tinesting ko lang dun, isigaw mabuhay ang patay. Wala, hindi gumangan eh. Game? Game? Wala naman akong masamang intention sa'yo. Gusto ko lang naman ay konting attention mo. Really? You're angry because Sordeo and Shaba is storied? What a discrimination! Ay, stupid! Sabi niyo, Gago. sinisira niyo yung kultura. Anong niyo? Natin. Anong nyo? Tanginan to, nung narinig ko yun, ang datingan, parang ang linis-linis mo. Tanginan nung binigkas niya yung mga kataga, parang aping-api siya nun. Ganto yung mga ballstar ng 90s na galit sa malalandi ngayon. Kingina mo kayo, pa si Muno nun eh. Sa sobrang hayok mo sa atensyon, binigyan mo ng lisensya yung dalawa na sa liga, okay lang gawin yun. Di ba ikaw si Hentay Kamen? Hentay Kamen ka, di ba? Hentay Kamen, nag-apply ng Avengers. Sa mga di nakakaalala or hindi familiar sa Hentai Kamen, Husky versus Mickey D. Panoorin nyo yun, Ahon 8 ata yun, or di ko alam kung anong Ahon yun eh. Ahon 8, Day 1. Di ko na matandaan. Pero ayun, lalabas ng si Hentai Kamen, Husky versus Mickey D. Panoorin nyo yun. Kaso sabi ng HR, hindi maaari yan. Tangina, pagpunta doon, nagpasikat ng kapangyarihan, no? Tumatagos daw sa pader, kaso kalahati lang. Di tinanggap. Sabi ng HR, magtrabaho ka na lang daw para meron kang kitain. 1.5 per day. Gagawin ka solar panel. Ayaw. Ayaw niya. Nag-costume na lang. Ang ginawa niya, nag-acting ng Julia. Pero ang hawigan, si Tito Boyet. Pero in fairness, ang sexy mo nun, yung puwet mo parang basang kropek. Ang ina mo, akala mo ba ang ganda mo nun? Mukha kang adik na babaylan. Napalabas niya si Julia sa pamamagitan ng Chongke after 1 year in Thailand. After 1 year in Thailand? Tangina mo! Kung sakaling maghubad uli, ibig sabihin sa panalo, desperado na to. Pero kahit ang handang ikaw, di uubras sa preparadong ako. Real talk! Kasi kung lumaban ng finals nyo, yung finals gagawin kong makasaysayan. Kung ikaw lumaban ng semis ko, wala. Kasi round 2 pa lang, ilalaglag ka na ni Rapian. Totoo, laglag ka na talaga, boy. Kasi tinan mo naman, paano luminya? Wastong panggatong pampalutong ng hitong pitong patong. Putang ina niyan, puro kakaululan. In-installment yung multi, no? Anong tawag doon? Hologan? Sabi... Oy! Hologan? 3D. Kay 3D ata na linya yun eh. Kay 3D ba? May ganong linya rin ako narinig, hindi ko rin maalala. Takin na kasi sunod-sunod. Sorry guys kasi intindihin nyo ako. Araw-araw tayo may upload, araw-araw tayo may reaction video. So syempre, kahit fresh pa sa akin, fresh pa sa utak ko, syempre ako, makakalimutan ko na kung sino yung kaninong battle ko narinig yon. So, pero yung hulugan, line mark din yun eh. Hindi ko lang alam, sa pagkakatanda ko 3D, pero hindi ako sure Sabi niya, ano yung kay Zaki ba yun? 3D Zaki ba yun? Hologan? I don't know, nakalimutan ko na guys, sorry. Yun, pangalawang assignment na ano niya sa akin, i-remind nyo ako sa comment section kanino yun. Kakaululan. In-installment yung multi, no? Anong tawag doon? Hologan? Sabi niya ba? Simot, namimilipit sa sakit, halos hindi makatuwad. Nakikirapan every night kasi yung tiyan, bumaliktad. Uy, anagram. Night, tiyan, bumaliktad. Putang ina mo. Mot, pinapakilala ko nga pala sa'yo si Husky, ang unang talo mo. Hindi mo pre mga ganyang linyahan, lalo na kung ang laban do or die. Tangina mo, ang tingin ko sa'yo ngayon, malinaw nakita, parang cleavage ng senior high. Kaya kung mag-aangas ka ngayon sa akin, pare tagilid ka. Kung ikukumpara ang pagitan, makinig ka. Sa paningin ko, ikay Keram na nakikitigma na tinapa sa kinakatakutan mong anigma. Ay.
Okay. Okay, lumaylay si Slack 1 dito. Ang laki ng ano niya dito, ang laki ng downfall niya. Diba? From ganda nung round 1. So ako, syempre, I'm expecting mami-maintain niya yon, mag-stage sa estilo niya. Pero pagdating ng round 2, lumaylay. So, let's see. Anong bawi ni Husky dito? Kutan mong anigma! Ineffective si Slack dito. Lumaylay talaga siya. So, ayun lang yung masasabi ko. Diba? Ay, Stupid. Ay, stupid. Minsan lang to mangyayari. Kaya kailangan galingan. Sulitin bawat oras, baka bukas patay na yan. Gogo. Hindi ko sa dinadalangin, lahat tayo dun punta. Ang akin lang na kung sakali man ikaw na mauna. Sariwain natin. Yung linya niya sa Bermuda, doon natin siya nakilala. Sa Bermuda, 6 feet under, doon na lang din natin siya maaalala. Slack 1. Mali, demonyo yan eh. Dito. Ulit. Slack 1. Sayang, bata ka pa. Batugan na, sakitin pa, kaya dapat lang mawala ka na. Tangay na bagay. Isipin mo, burol mo ngayon, tos ganyan yung tao. Hindi ka ba masaya? Pumunta sila lahat dito para makita kang hindi na humihinga. Tangay na kasi, nung last night ni Romano, may hinagpis sa kanyang muka. Nakapikit, umiiyak, pero ngumunguya. Tangay na. Tawa si boss siya, may sabi nun eh. Tangay na. Akala ko pa naman, tapos ka na sa ganong punto. Well-rounded yung bilao, binatil niya yung puto. Mo. Ganto daw itsura ng anak pag mabangupukin ng nanay mo. Sanayan lang yan, gago ka ba? Basurero tatay mo. Ang ina, sinabi mo yan nung quarantine. Tanong ko lang, hindi to lait. May itsura yung asawa mo, ba't yung anak mo ang papangit? Tangina, ang dark ba? Pepe, pangit, ang dark ba? Meron pa. Ahon 12. Batangas yung resort. Si Luxuria nasa pool, si Gago nag-boxer short. Bayaw, dadakotin ko yan, eto na yung tsansa. Oh, Nag-react, gago. ang nadakot si Moby Dick kasi binuhat pala ni Damsa. Na fake, na choke, pero mas lalo pang nanggigil. Gabi-gabing nag-iisip, talagang walang makakapigil. Yung try niya sa angle, baliktad lang kung iisipin. Yung Bermuda yung nawala nung sinubukan mong sisirin. Tangina, mabalasik na romantic. Tirador ng FEMC na exotic. Mag-i-spray ng aromatic sabay bembang acrobatic. Yung chick niya mga adik, yayayain niya sa atik, bibili antibiotic, kita mo to, subumatic. Tangina, parang kasasabi ko lang kanina bago tayo mag-start na yung mga tumatatak na linya, di ba? Kita mo to automatic ni Lanceta against Moto, tapos yung mag-ubusan tayo ng ano yan, yung official kitang hinahamon, gawin natin ulit to sa ahon ni Moto, di ba? Sobrang kumakalat na yun dahil sa mga yun, dahil sobrang lakas talaga ng mga linya kaya nagiging pinaparody na rin. Kasasabi ko lang kanina, tapos ayun, hindi ko alam na may ganitong linya si Husky. Chick niya mga adik, spray ng aromatic sabay bembang acrobatic. Yung chick niya mga adik, yayayain niya sa atik, bibili antibiotic, kita mo to, subumatic. Lamang ka daw sa delivery. Ano ka, parcel? Malakas ka lang dahil sa tao. Malakas ah. Sino ka, si Sel? Kung may pera ka, the move. Wala sa tao, sino ka si Sel? Gago.
Okay, malakas to. Natawa ako dito sa round 2 ni Husky. Pero late kalahati na ng round 2 saka pumasok yung mga haymakers. Ano ka, Parcel? Malakas ka lang dahil sa tao. Sino ka, si Sel? Pumepera ka, damog. Ano ka, lalamog? Kung TV yung in-order nung dumating kulob. May bago tong technique para mabawasan yung habag. Reaction video tapos reason kung ba't siya na bodybag. Boss! Yung kay Plari, hindi na ba kaya yun? Tanga na, hard loser ang puta, hindi na nakamove on. Talo na rumerebat ka pa. Ni-review pa, tapos ni-review pa. Content creator. Ayos. Lumalaban na ng patas. Inuuna pa mang gatas, yung anak wala pang gatas. Pero, monetize na yan. You're happy, right? Alam nyo na yung gagawin, tirahin nyo sa copyright. Yo, parehas tayong galing ng kalsada. Kaya ang tanong, paano ka na? Mahirap kang kalaban, may diskarte akong dala. Sobrang bangis ko, naging amo. Talagang yung buhay ko nagbago. Magra-rap na araw-araw kasi may pera na ako sa bangko. Okay, hindi man ganun naging kalakas yung Ender. Pero I'll go with the Husky sa ano na to. Sa round na to. Okay, tabla sa round 1 kasi pareha silang naging malakas sa estilo nilang dala. Pagdating sa round 2, lumaylay si Slack 1. So, kita nyo naman, no? Ineffective siya buong round. And 7 points ang ibibigay ko doon. Kay Husky naman, ang tamlay rin ng first half niya. Pumasok lang yung mga haymakers or yung mga entertaining lines nung yung Kitamoto, Subumatic. Yan, tuloy-tuloy na yan. Nakuha na niya yung momentum. Pero may pasundot-sundot siya before that line. Pero para sa akin nakuha ni Husky to sa hindi naman ganun kalaki yung lamang. Dikit lang din kasi sa bandang dulo na nakabol si Husky. So para sa akin effective si Husky sa second half. Hindi na para detailed pa or elaborate pa. Kitang-kita naman round 2 Husky yun. Lamang siya sa content para sa akin. Kasi mas effective, mas tumatama. Unlike kay Slack 1, binabato niya, dinideliver niya, pero hindi tumatama kay Husky. So, ganun lang kasimple. 8-7 to in favor of Husky. 8-7 in favor of Husky. So, round 1 tabla, round 2 Husky. So, that's 17 to 16. 17 to 16 in favor of Husky. May pera na siya sa bangko. Palakpakan. Sobrang tikas. Palakpakan nyo rin ako. May pera rin ako sa Gcash. Sabi mo, nahuli mo akong umunguya. Yung lamay kalaunan. Kasalanan ko ba yung nagluluksa sila ng hapunan? Boss, tingin ko sabotahe to. Lahat ng angle niya, ikaw lang nakakalam nun. Gago. I can't believe this is happening to me. Okay. Lead up game! Okay. Tangin mo, Husky, para ang bula! Joke ako Hindi, nag-joke talaga ako. Ano hintayin nyo? Nag-joke nga ako, ka? Nag-joke nga ako, gago. Hala! Nag-joke nga ako! Kasi gina nga, bula, nawala. Ang kulit niya Bula, nawala. Okay na, game na. Game. Hindi, gago. Okay, game. Nagchat to kay Pibus.
Sabi niya, Boss, pa-line up ako. Lahat ng lupit ko at galing ibubuhos ko na. Nag-reply si Bibo sa kanya. Sabi, ganon? Ayos yan. Ano ka, taga-motos ka ba? Tangina, magpapa-line up din pala sa PSP. Niloloko pa pati sarili. Nung hindi natanggap, biglang balik flip top. Tunay lang mananatili. Ang ina mo ka, kupal ka. Hindi ka lang tinanggap, biglang loyal ka. Total, napag-usapan na natin yung pagiging rapper mo, yung pagiging vlogger mo. Ngayon, pag-usapan naman natin yung pagiging cancer mo. Game? Game. Joke ata na naman ako. Game. Yung kasiraan ni Poison sa Bataan, ba't kailangan ipaabot mo pa sa battle? Yung mga MCing kumantot sa Taiwan, pati ba naman yun kailangan pang i-angle? Ipagpalagay na natin na totoo yun. Ay hindi, totoo talaga yun. Oh, sige. Di ba kayo yung nagpakasaya? Tapos ilalaglag mo rin pala? Tangina, kung nandun lang ako nun, Husky, tangina, sayang talaga. Pero what happens in Vegas, stays in Vegas. Bro code, Husky. Bro code. Tanginan to kasi hanggang sa battle dinadala, gusto panindigan pagiging goons. Para lang magkaroon ng sulat, binali niya yung unwritten rules. Unwritten. Pure loyalty over motherfucking teaching writers. Because the real ones in this business, homie, doesn't need reminders. English yun, bro. Tangina, malas ka, napatapat ka sa estilong kayang-kaya kang palagan. Itong cancer, nagkamali ng dinapuan niyang katawan. Tangina, issue ang binabagsak. Puro balitang hip-hop. Content creator ka nga, makabagong icon speed ng flip top. Yung mga sinunog mong tulay, alam kong naging liwanag sa iyong daan. Pero sana inisip mo na 10 beses, Husky, bago mo sinindihan. Kasi alam ko, battle rap to. Lahat na tayo may kanya-kanyang branding. Kaso nakakagulat lang na may gaya mong ipagpapalit ang tropa para sa standing. Cancer ka. Makikisama para sa anggulo. Tanginang galawan. Hindi ka nakakatakot na kalaban. Nakakatakot kang maging kaibigan. Kasi galawan ni Husky, halatado masyado. Galawan ni Husky, halatado masyado. Handa manabla si Gunggong, para manalo. Kasi kahit kayo mo labas yung yung anyong preparado. Ulitin nga natin, puta. Kasi kahit ngayon mo labas yung anyong preparado, kahit isang stage pa tumungtong tong cancer, matatalo sa harap ng hurado, pati ng mga tao, na itong cancer naman ngayon yung mawawala. Ito'y para kay Romano. Ay. Okay. Laylay din yon. So, rounds 2 and 3 ni Slakwan, Slappy, ineffective. At para sa akin, hindi rin ganun kabigat yung mga punto niya. So, Husky, pakinggan natin. So what's the point? What an airport. Hindi ka makakapunta ng Taiwan, wala kang passport. Putay na. Inimbento ko lang yung angle ng kantuta na yun Siguro ayaw kong payagan ng asawa mo dahil doon. Kaya nagkakaganyan ka. No? Tanginan to. In-expose na to ni Beatroom. Panay Reddit malala. Napayuko na lang at halos gusto na lang niyang tsumapa. May paglas-glas prism ka pa. Bahaghari sa refleksyon. Pag naging likido ka at pasikat pa, talagang mangyayari yun. Nabakla ang puta. Halatang mangmang sarap i-elbow. Napugian sa kalaban kaya liwanag naging rainbow. Tangina. Third gender supremacy. Natauhan si Third gender supremacy. Third gender supremacy. Natauhan si Hambog. Pagkatapos siyang i-dog style ng dumog style kay Paldog. Kaya pansin mo ba nung day 1? Hindi siya walang ya. Bistado kasi ang beshi, kaya siya malamya. Bumalik yung anggulo. Sumalamin sa katangahan. Ninya Sandehas na broken hearted. Masakit nilalarawan. Tangina. Respeto sa 3GS. Batay feel sad sa nangyayari. Dati banding nyo brainstorming, pero ngayon usapang tae. Tangina. Labasan na ng baho.
Teka puta, ano yan? Ako yung may farm pero kayo nagbababuyan. Nagpataasan na ng ihi. Yung dating patak-patak, wala nang word na squatting. Pag nagkawatak-watak, total stable na rin naman. Pera, kotse at tahanan. Ang masakit lang, maiiwan kang walang napatunayan. Ghetto made me do it. Pamagat ng kanyang music video. Walang tigil na pagkamig na para bang pensyonado. Tapos wala man lang mesa na may masarap na hain. May na-flex ka sanang pera kung nanghiram ka sa akin. Andun si M-Site, Benji Rayala, at isang hindi ko kilala. May-ari ng production, ng clothing, at Raptor na pula. Sponsored again. Pero meron din siyang nagastos. Yung sinakyan mong kulay gray, magkano rent sa BIOS? Tanga na. Pero sa bagay, uso yan. Maraming rich kid sa kanta. Makapal yung packet ng islap, manifest pa lang pala. Tanga na, kunwari, malayo na yung buhay mo sa dati. Antindi. Cravings na lang yung sardines kasi wala nang pambili. Gago. Gigil sa prime. Kamay na bakal. Malamegatron na fist. Uhaw sa kasikatan. Hirap may gantong disease. Paru-paro sa aking tiyan. Kain yung metaphor panis. Mag-evolve ka muna gago. Parang metamorphosis. Ah! Fuck! Putang ina! Estilo niyan, sigaw sa bars. Para reaction nyo mahakot. Nalaman lang yung train of thoughts, nag-feeling sight na siyang katakot. Panay selfie bars ka lang, hindi ka malakas. Tumungtong ka lang sa silyang, binuhat mo't nagmataas. Buti pa si Poison, aminado kahit gaya yung estilo. Samantalang ikaw na-adapt mo lang, ikaw na nagpauso, maghahanap ng words na di natin nagagamit daily. Magko-construct ng bars tapos magpapanggap na brainy, gago. Paano hindi ko malalaman? Galing na ako dyan. Parang canis majoris, 1,000 larger than the sun. Paluhurin ng mga tala. Yung konsepto mo mababaw. Magkaiba ang bituin sa babagsak na bulalakaw. Galing. Tang ina, husky na ano yun ah. Husky na isabuhay yun. Isabuhay 23 husky yun. Technical. Pero ano eh, may konting difference kasi mas kumokonekta yung mga punto. Actually, hindi punchline eh. Punto. Punto yung naging highlight ng round 3 ni Husky. And dun pa lang sa nilalaman or dun pa lang sa content, masasabi mo na ano eh, na kay Husky yun, no? Ineffective si Slack 1, nag-choke pa. Dun pa lang ano eh, wala na eh. Parang slow down na talaga si Slack 1. Pero yung round 3 ni Husky, na sobrang consistent from start to finish. Ganun yung atake, ganun yung energy. Actually may mga point pa nga or may mga times pa nga na umaangat tapos nawala, tapos umaangat ulit. May ganun, may ganung instances yung performance ni Husky. Malakas yung nagustuhan ko yung round 3 ni Husky in terms of punto. Hindi siya in terms of punchlines or haymakers eh. Hindi dun eh. Umi-score or tumatama yung mga linya ni Husky through punto. Kaya para sa akin gusto ko yun. So ayun, round 1 tabla, 2 and 3 malinaw yun para sa akin na Husky. Final score Slack 1 977, so that's 23 points. Kay Husky naman 988, so that's 25. So 25 to 23 Husky. Round 1 tabla, 2 and 3 Husky. So ganun ang judging ko sa battle na to. Slack 1 versus Husky. Mag-ice pang beses para sa kanilang pareho. Boto ng urado 5-0. Mag-iay para ay Husky. So Husky yun. Malinaw naman Husky. So yun. Judges.
Yo, Ilaya, binoto ko si Husky. Binigay ko sa kanya yung rounds 1 and 2. Tapos para sa akin, ang lakas ng round 3 ni Slack. Oh. Although, ang ganda ng angle niya eh. Kahit medyo mas maikli, tsaka may slip up siya. Pero Slack, congrats sa kanila ng dalawa. Congrats sa Husky. Yo, unique nga pala. Binoto ko si Husky. Yung round 1, binigay ko yun ng tabla. Tabla. Kasi parehas lang. Malakas doon. Ang init nila agad pagpasok. Tapos yun, sobrang lakas nila parehas. Binigay ko yun ng tabla. Tapos yung round 2, binigay ko yun kay Husky. Tapos yung round 3, binigay ko yun ng tabla rin. Pero pwede rin tabla. Husky sa round 2. Tabla dalawang round. Husky. Okay. So, tama na, pwede naman. Pwede rin talagang tabla yung yung round 3. Actually, yun yung una kong boto, round 3 tabla. Pero para sa akin, bandang dulo ng round 3 ni Husky, umulan ng punto eh. Kaya binigay ko kay Husky. Spotty League, Safe House, Barangay Kalye, Christina Mariscao, shoutout sa inyo. Boto ko round 1, binigay ko kay Slack 1. Mas nakuha niya yung momentum at mas na-absorb siya ng mga tao kumpara kay Husky. Pero round 2 at round 3 ay mas nakuha na ni Husky yung magandang performance at mas malinis. Kung usapan linis, binigay ko yung round 2 at round 3 kay Husky. So, Husky. So, round 1 kay Slack 1 yung nadala niya. Round 2, matik yung kay Husky yun. Siguro sa round 3 na ko lang yung consistency. So, mas consistent tsaka mas malakas yung mga bara ni Husky nung round 3. So, okay. Yo, Frus nga pala. Isa ako sa bumoto kay Husky. Bale, round 3 nagkatalo kasi parang ang daming ang haba ng dead air kay Slack 1. Tapos paulit-ulit niyang inaalala yung niya, yung rounds niya. Kaya para sa akin, Husky. So, yun. Wala tayong naging kaparehas. I think ang pinakamalapit na boto natin, yung kay Unico. Round 1 tabla, 2 Husky, which is strongest round ni Husky yun. Tapos round 3 possible tabla nga para sa akin. Pero ako binigay ko yun kay Husky. Yun. Yun lang, guys. Mabuto tayo ng madaling araw. That's at 12 AM. Pero okay lang. Na-enjoy ko naman yung battle. Sa ganitong klaseng battle, tangina sino hindi may enjoy, 'di ba? So yun guys, no. Kita-kits tayo sa next na review video. Siguro balik muna tayo sa tapusin natin yung April ng meron pa tayong plasma MR. So yun yung para bukas. Okay, so yun. Kita-kits tayo sa next na review video mga kumag. Peace out.